Hello again mga ka-query. As promised, pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa recent experience ko sa VFS Alphaland. In this video, hindi po natin pag-uusapan kung paano yung pag-set ng appointment, but surely I will make an updated video about it soon. Bago ako nagpa-appointment, I made sure that I have all the requirements na that I needed for the process. The last one I secured was a medical certificate and results from Angelus Medical Center. If you haven't seen that video regarding AMCI, then do watch it after this video or just click the link card above to redirect you to that video. So ito na nga, nagpa-appointment na po ako sa VFS Alphaland before ako umuwi ng Pilipinas. In-estimate ko na siya according sa planned itinerary ko. Base doon, I took an appointment for Tuesday, 8 a.m. Dumating ako sa Southgate Mall by 7:45 a.m. Knowing na ang opening time ng mall is 10 a.m., hinanap ko pa talaga saan yung entrance na pwede i-access si VFS Alphaland. After few minutes of searching, may isang open na mall entrance sa tabi ng MRT. So, sinubukan kong pumasok doon. Kaso, bungad pa lang, hinarang na ako ng guard at sabi niya, at this moment, bawal pa pumasok sa mall yung mga magpo-process sa VFS Center. At ang daan para VFS ay sa mismong MRT sa 3rd floor. So ayun, buti may elevator naman yung MRT, so umakyat na ako ng pa-VFS Alphaland. Pagdating ko, may pila, but nasa 20 lang po kami. Pero dahil naka-lunch naman ako, hindi na ako pumila. Pinakita ko agad sa lady guard yung appointment ko. Nung nakita niya na lunch at resident visa, pinapasok na po ako agad. Pagkapasok, dumaan ako sa security check, tapos tinanong kung may cellphone ako. Sa bungad lang ng security check, may storage counter po. Tapos, doon po pinaiwan yung cellphone ko. Pwede mo rin pong iwanan yung bag mo, pero yung sa akin kasi transparent yung bag ko, so yung cellphone lang iniwan ko. Free naman siya, very secured at safe pa. Tsaka may number na binibigay sila for claiming. Yung claiming naman nun, isa labas lang din katabi ng entrance nila. After ko ma-store yung cellphone ko, may personal naman na lumapit at nag-assist sa akin. Tinignan niya lang yung appointment ko tapos inasyo na niya ako sa lounge reception. Although walang pila nung dumating ako, sulit pa rin yung pag-avail ko ng lunch kasi I get to experience the new lounge access ng VFS Alphaland Makati. Kung ikaw ay kagaya ko na naranasan ng ilang beses ang VFS Manila to process my employment visa and family visit visa, talagang mamamangha at masisiyahan ka sa pagbabago na ito. Super ganda ng VFS Alphaland, walang-wala sa VFS Manila. Napakalaki, malinis at organized. Sophisticated yung lunch waiting area nila, hindi kagaya noon na parang walang pinagkaiba yung naka-lunch sa naka-normal appointment. This time, kita at randam mo talaga na naka-lunch ka. Soft and vinyl type na sofas na apatan bawat cubicle with center tables. Parang yung kagaya sa airport or VIP lounges. Ang aesthetic talaga tignan. At akalain mo that time may free juice and snacks pa na inabot yung personnel? Not sure nga lang kung consistent yung ganon at baka naswertehan lang ako that time. So ayun na nga, nasa lunch reception na ako. Pinakita ko lahat ng requirements gaya ng original at photocopy ng passport ko bilang ako ang applicant, 2 pieces 2x2 Zoom photo with white background, print out na confirmed visa appointment, original yellow slip from Istikdam, copy of ICAMA and passport of sponsor, proof of kinship which for me dahil husband ko ang sponsor ko is DFA Apostille Marriage Certificate na original and photocopy. Actually, yung sa akin naka-Arabic at naka-Saudi Apostille na kasi meron na ako dati pa. Then, medical certificate and results from Angelus Medical Clinic stating fit to travel. Tapos, valid NBI clearance. After niya ma-check yung documents, may binigay yung clerk sa akin na fill up pa na parang data privacy consent form. So, for the meantime, pinaupo niya muna ako sa waiting area. After ko ma-fill upan yung form, binalik ko sa personnel. Tinanong niya ako ano preferred payment method ko, either cash or card. Dito ko na-confirm na talagang may card payments na sila. So since I came prepared with cash, I told her na I will pay cash. Pagkatapos, inasure niya ako sa biometrics room. Wala pong waiting time, nakapasok din po ako agad. Doon na po ginawa lahat, yung final review ng documents, payment, fingerprinting at face scanning or photo aka the biometrics. Dito na rin magde-decide if for pick up or delivery na yung visa and passport.
Bali yung nabayaran ko is 4,805 pesos. Same lang din sa nakasaad sa appointment paper nila. Siguro kasi for pick up lang din yung pinili ko. Mabait naman yung personnel, meticuloso sa trabaho. After niya ma-check yung documents, binalik niya sa akin yung NBI clearance, photocopy ng passport ko at passport copy ng sponsor dahil may ikama copy naman daw. Yung main requirements lang yung kinuha niya. Sinuggest din niya na palitan yung 2x2 photo ko kasi for him, madilim daw yung pagkakuha pero tama naman yung size at pagka-zoom niya. However, wala pong photo studio sa Southgate Mall or kahit malapit doon. Kaya instead na pabalikin niya ako, binigyan niya pa ako ng email ad kung saan ko isasend yung copy ng 2x2 ulit. After ng biometrics and processing, in-instruct na niya ako na bumalik sa Angelus Medical Clinic at ipa-upload yung medical certificates at results ko sa MOFA website using the code na binigay niya. Although pwede naman din natawagan, mas minabuti ko na rin na balikan ng Angelus para sure talaga na masasend nila sa MOFA system yung medical ko. Plus, need ko rin kasi magpa-picture at isend sa VFS ulit yung copy nun. Meron din kasi photo ID services sa tapat nila. Kaya ayun, pinuntahan ko na lang din talaga. By Friday morning, meron na po ako natanggap na message na for pick up na po yung passport at visa ko. It took me exactly 3 days lang. Di ba ang bilis lang? So guys, reminders at highlight lang po sa inyo. Number 1, wear decent clothes po. Bawal po yung shorts, miniskirts, sleeveless at see-through blouses at slipper or sandals alike. Number 2, bawal po ang accessories or jewelries but pwede po yung wedding ring. Number 3, bawal po ang any electronic device gaya ng cellphone so kailangan mo itong i-store sa counter. Number 4, bawal din po ang bag except kung transparent po siya. But pwede po siyang iwanan sa storage counter nila if wala kang transparent bag. Number 5, applicants lang po ang pwede pumasok. But marami pong upuan sa labas at pasyalan. Malapit lang din ito sa food court ng mall so kahit dun sila mag-wait okay lang. Number 6, if sasamahan nyo po yung minor na applicant, required po na magdala rin kayo ng original passport nyo plus SPA mula sa parents ng minor. Number 7, payment options pwede cash, debit card, or credit card. Number 8, walang photo studio na malapit doon. Number 9, don't worry po sa mga original documents na kukunin ng VFS. Binabalik po nila yon kasama ng passport mo with the printout na ng visa mo. Number 10, you can claim your visa and passport any time of the day. Hindi na po siya kagaya dati na may oras ng claiming. May counter po sa labas ng VFS for passport releasing, but minsan po wala pong tao doon. So pag ganon, sa loob po ulit yung claiming, just bring your claim stub. Yun po mga ka-query, if gusto nyo pong gawan ko po ulit ng tutorial kung paano mag-set ng appointment sa bagong system ng VFS, comment lang po kayo ng VFS tutorial new sa comment section below. Have a nice day! Bye!